Ha ha ha. Naku, Slater, ano ba yung sinasabi mo? Mas malambot kaya ang balat ko kaysa kay Judy Ann. Siyempre naman. Mahal ko. Hindi ko na nga tinitingnan bilang babae yon. Ivana, ikaw ang the best. Ang naririnig kong nagmumula sa banyo ng sarili kong bahay ay ang pilit na tawa ng isang babaeng hindi ko nakikilala na sinasabayan ng nakakadiring halakhak ng aking asawa. Ang tunog ng shower, isang matinis at tuloy-tuloy na agos, ay malinaw na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng bahay. Biglang kumabog ng masakit ang dibdib ko, na parang binuhusan ako ng isang timba ng yelong tubig, ngunit silang dalawa. Nalunod sa kanilang maiinit na eksena sa loob ng saradong kwartong iyon, ay walang kaide-ideya sa kung ano ang mangyayari. Hindi nila alam na sa loob lang ng ilang minuto, ang buhay ng karangyaan at pagpapanggap na binuo nila ay literal na guguho ng may malakas na kalabog. Ako, si Judy Ann, ay kararating lang sa bahay 2 oras ng mas maaga kaysa sa nakasanayan. Pagkatapos ng shift ko sa Pure Gold, bigla kasing nagkasakit ang manager at dahil sa pagbabago sa mga shift, maagang nagsara ang tindahan. May meeting ako hanggang gabi ngayon, kaya kumain ka na lang ng kahit ano at huwag mo na akong hintayin, sabi sa akin ni Slater kaninang umaga. Pag-alala ko sa mga salita niya, mabilis akong bumili ng hapunan at dumiretso sa bahay, sabik na ipahinga ang pagod kong katawan. 5 taon na kami sa exclusive subdivision na ito sa Alabang. Pagbukas ko ng pinto, inasahan kong madilim at tahimik ang bahay tulad ng dati. Gayunpaman, pagkahubad ko pa lang ng sapatos sa may pintuan at pagtapak sa pasilyo, biglang napatigil ang mga paa ko. May tao ba sa bahay? Napakahina, halos hindi marinig. Nakaramdam ako ng presensya ng tao na nagmumula sa dulo, sa bandang banyo. Magnanakaw? O baka maagang umuwi si Slater? Pinigil ko ang aking hininga at naglakad ng patiyad sa pasilyo. Nag-iingat na huwag gumawa ng ingay. Bahagyang nakabukas ang pinto ng banyo. Mula sa puwang ay tumatagos ang mainit na kulay kahel na ilaw, at kasabay ng ugong ng exhaust fan. Narinig ko ang pagtalsik ng tubig at ang mga boses ng isang lalaki at isang babae. Uy! Pero wala talagang panganib dito? Paano kung umuwi ang asawa mo? Isang malambing at mapang-akit na boses. Nakilala ko ito. Boses iyon ni Ivana, ang kapitbahay ko. Isang medyo agaw-pansing babae na nakatira sa kabilang bahay. Kalma lang. Sinasabi ko sa'yo. Walang mangyayari. Hanggang 7:00 pa ang shift niya sa Pure Gold at sinabi ko na sa kanya na gagabihin ako. Ito ang private space natin. Para lang sa ating dalawa. Ang boses na sumagot ng may pagmamayabang ay walang duda. Ang boses ng asawa kong si Slater. Tahimik akong sumilip sa puwang. Sa sahig ng dressing room sa tabi ng pinto ng banyo, nakakalat ang suit ni Slater at isang set ng mapang-akit na lingerie na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko, basta na lang itinapon. At sa kabilang panig ng frosted glass ng pinto ng shower, malinaw na nakaproject ang 2 aninong magkapatong. Naku Slater, ang sama mo. Pero in fairness, nakaka-excite din ito no? Ang makasama ka rito. Balat sa balat, sa mismong shower na ginagamit niya araw-araw. Nakakabaliw. Hindi ko na nga tinitingnan bilang babae yon. Ang mga salitang iyon ng paghamak na lumabas sa bibig ng asawa ko ay bumaon na parang patalim sa dibdib ko. 20 taon na kaming kasal, sinusuportahan siya sa kanyang karera, tumutulong sa gastusin ng pamilya gamit ang part-time job ko. At ako pa mag-isang nag-alaga sa mga biyenan ko. Ano na lang ang naging buhay ko hanggang ngayon? Galit. Lungkot. Isang malaking puwang. Isang ipo-ipo ng emosyon. Ang bumalot sa akin at muntik na akong bumigay at umiyak doon mismo. Pero biglang may malamig at matalim na pakiramdam na gumapang sa loob ko. Ano ang mangyayari kung magsisigaw ako at buksan ang pinto na parang histerikal? Siguradong magpapalusot sila nang magkautal-utal. Susubukan akong bulahin ni Slater ng kung ano-anong kasinungalingan at sasabihin naman ni Ivana na isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Hindi. Hindi ko ito mapapayagan. Hindi ito simpleng panloloko lang. Ginagawa nila ito sa bahay ko, sa santuwaryo ko, sa sagrado kong espasyo.
Hindi ko sila bibigyan ng lusot. Ibubunyag ko ang kasalanan nila sa buong mundo sa paraang napakalinaw na hindi nila matatanggi. Nang walang ingay, huminga ako ng malalim at tahimik. Gumapang ako ng palihim papunta sa dressing room. Masyado silang lunod sa tunog ng shower. At sa usapan nila kaya hindi nila napansin ang presensya ko, ilang metro lang ang layo. Inabot ko ang doorknob ng banyo. Ang lock ng banyo namin ay may mekanismo na pwede itong i-lock mula sa labas gamit ang barya o flathead screwdriver. Pinalagay namin ito noong maliliit pa ang mga bata para hindi sila makapasok habang naglalaro. Kumuha ako ng 5 pisong barya mula sa bulsa ng apron ko. At nang may matinding pag-iingat, para hindi gumawa ng ingay, inikot ko ang puwang ng lock na may mahinang click. Ngayon, imposible nang mabuksan mula sa loob. Ikinulong ko na sila ng tuluyan. Sumunod, nang may nanginginig na mga kamay, inilabas ko ang cellphone ko. Hinanap ko sa contacts ko, hanggang sa makita ko ang isang partikular na pangalan, Doug. Ang asawa ni Ivana, isang lalaking nagtatrabaho sa isang prestihiyosong law firm sa Makati. Palaging nakasuot ng maayos na suit. At may reputasyon sa subdivision bilang perpektong asawa. Nagpalitan kami ng numero sa isang block party ng subdivision, pero hindi ko pa siya tinatawagan. Pagkatapos ng ilang ring, isang malalim na boses ang sumagot sa kabilang linya. Hello? Sino to? Ako si Judy Ann Doug. May nangyari. Pinipigil ang boses ko hanggat maaari. Pero sinisigurong malinaw na naiintindihan ang bawat salita. Sinabi ko, Doug, pumunta ka sa bahay ko ngayon din. Sa bahay mo? May problema ba? Tanong niya na naguguluhan. Nilimitahan ko lang ang sarili ko sa paglalahad ng katotohanan na hindi maitatanggi. Maiintindihan mo pagdating mo. Parang awa mo na, pumunta ka na. Pinatay ko ang tawag at sumandal sa pader ng dressing room. Mula sa kabilang panig ng pinto ng banyo, naririnig ko pa rin ang mga nakakaumay at nakakadiri nilang boses. Sige na, lumapit ka pa. Wala na akong magagawa sa'yo. Tumawa kayo. Tumawa kayo hanggat kaya nyo. Ang puso ko ay mas malamig pa kay Sarati, at kasabay nito ay nakakatakot ang linaw ng pag-iisip ko. Bukas na ang pinto ng impyerno. Ang manonood na lang ang kulang. Ding-dong. Binasag ng doorbell ang katahimikan. Isang kilabot ang gumapang sa katawan ko, pero huminga ulit ako ng malalim at naglakad ng patiyad papunta sa pinto. Ang lamig ng tile sa sahig ay umaakyat sa mga paa ko na parang gustong abutin ang namamanhid kong puso. Hinawakan ko ang doorknob at dahan-dahang binuksan ang pinto. Naroon si Doug, ang kapitbahay. Nabakas sa mukha ang labis na pagkalito at medyo hinihingal. Ang maitim niyang suit ay maayos pa ring nakasuot at ang matatalino niyang mata sa likod ng salamin ay tiningnan ako ng may pag-aalala. Judy Ann, anong nangyari? Ang boses mo kanina, parang may masamang nangyari, kaya nagmamadali akong pumunta. Sabi niya habang pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang panyo. Pasensya na talaga sa pang-iistorbo sa ganitong oras, pero may kailangan kang makita ng sarili mong mga mata. Ngayon din, sabi ko habang yumuyuko ng malalim. Titingnan ko kung ano yan. Siya nga pala, ang asawa kong si Ivana. Wala ring simula pa kaninang umaga. Biglang sobrang tahimik ng bahay, kaya kinutuban ako ng masama. Wala si Ivana. Pagkarinig sa mga salitang iyon, isang madilim na apoy, ang lalong nag-alab sa loob ko. Siyempre wala siya, nandyan lang siya ilang metro ang layo, sa loob ng banyo ng bahay ko. Wala akong sinabi. Itinuro ko lang ng tahimik ang dulo ng pasilyo. Alam ko na kung bubuka ang bibig ko. Mapapasigaw at mapapaiyak ako sa galit at sakit. Hindi pwedeng mawalan ako ng kontrol. Kailangan kong manatiling kalmado. Pasok ka at pumunta ka sa dulo, pero pakiusap, huwag kang gagawa ng ingay. Pagkarinig sa bulong ko, lumunok si Doug. Hinubad niya ang sapatos niya at palihim na pumasok sa bahay. Naglakad ako sa likuran niya sa madilim na pasilyo. Sa mga maiikling segundong iyon, ang 20 taong pagsasama namin ni Slater ay dumaan sa isip ko na parang ipo-ipo. Sa paningin ng iba,
Palaging ginagampanan ni Slater ang papel ng mabait at mapagmahal na asawa, pero sa bahay, ibang-iba siya. Sino ba sa tingin mo ang nagpapakain sa'yo? Ang isang hamak na part-timer ay walang karapatang sumagot sa akin. Wala kang kwenta. Wala bang itinuro sa'yo ang nanay mo? Ang mga ganitong pang-aabusong emosyonal ay pang-araw-araw na eksena para sa akin. Nang magkasakit ang mga magulang niya, nagdahilan siya na sobrang busy siya sa trabaho at iniwan sa akin ang lahat ng pasanin, mula sa pagpapalit ng diaper hanggang sa pagdadala sa kanila sa ospital. 3 taon na ang nakalipas. Pagkamatay ng mga biyenan ko, akala ko sa wakas ay magkakaroon na kami ng kapayapaan bilang mag-asawa. At ngayon, para kay Slater, isa lamang akong mag-inhawang kasambahay. Hindi ko ito mapapatawad. Hindi ko hahayaang tapakan mo ang buhay ko kahit isang segundo pa. Habang palapit kami sa banyo sa dulo, ang ugong ng exhaust fan at ang tunog ng tubig ay mas luminaw. Huminto sa paglalakad si Doug. Judy Ann, banyo ito, di ba? May tao ba sa loob? Lumingon siya para tingnan ako na may pagdududa. Umiling ako at inilagay ang isang daliri sa labi ko. Pakinggan mo ng sarili mong mga tainga. Kumunot ang noo ni Doug at inilapit ang tainga sa puwang ng pinto. Sa mismong sandaling iyon, mula sa kabilang panig ng frosted glass, narinig ang mga hindi kapani-paniwalang salita. Ah, ang sarap naman dito, Ivana. Walang hinala si Doug, di ba? Sa sandaling marinig niya ang boses ni Slater, nanigas ang likod ni Doug na parang nakatanggap ng kuryente. Wala no. Trabaho lang ang inaatupag nun. Hindi nga ako tinitingnan eh. Wala siyang paki sa akin. Isa pa. Mas lalaki ka kaysa sa kanya sa kama, Slater. Ikaw ang the best. Hahaha. Elite lawyer nga si Doug at mayaman. Pero bilang lalaki, talo ko siya. Hindi tulad ni Judy Ann, yung matandang losyang na yon. Ang balat mo, Ivana, ang sarap hawakan. Naku! Slater! Huwag kang ang ganyan. Huwag mong siraan ang asawa mo habang ginagawa mo. Yan ng ganyan kadiin. Isang malalaswang tunog ng pagtalsik ng tubig at mga ungol na walang anumang dignidad. Tiningnan ko ang gilid ng mukha ni Doug. Ang mukha niya na kanina lang ay kalmado at matalino. Nawalan ng kulay. Lumaki ang mga mata niya sa likod ng kanyang salamin. Nanigas ang kanyang panga sa galit at kahihiyan. At malinaw kong narinig ang pagngit-ngit ng kanyang mga ngipin. Si Doug, ang perpekto at elite na asawa, iginagalang sa buong subdivision, ay hindi kailanman inisip na ang sarili niyang asawa ay niloloko siya kasama ang walang kwentang kapitbahay sa sarili nitong bahay at pinagtatawanan pa ang pagkalalaki niya. Ang kanyang kamay, malaki at nanginginig, ay dumiretso sa doorknob ng pinto. Isang aura ng galit ang lumabas sa buong katawan niya, na parang sisirain niya ang pinto at kakalad ka rin palabas ang dalawang nagtataksil. Pero nang subukan niyang pihitin ang doorknob ng marahas, isang metal at garalgal na tunog ang umalingaw-ngaw. At hindi bumukas ang pinto. Ano bang nangyayari? Ayaw mabuksan. Lumingon sa akin si Doug, na may mga matang namumula sa galit. Nang may malamig na ekspresyon, inilabas ko ang 5 pisong barya mula sa bulsa ng apron ko at ipinakita sa kanya. Nilak ko mula sa labas. Bakit? Para hindi sila makatakas. Ngayon, buksan na natin ang mga pinto ng impyerno. Hinigpitan ko ang hawak sa barya, at nang may kalmadong punong-puno ng hindi matitinag na galit, pumasok ako sa dressing room. Click! Ang maliit na tunog ng pag-ikot ng barya sa puwang at pag-unlock sa lock ay umalingaw-ngaw ng napakalakas sa katahimikan ng pasilyo. Pagkatapos nun, si Doug, na nanginginig sa galit, ay pinulupot ang doorknob na parang spring at malakas na binuksan ng buo ang pinto ng dressing room. At sa parehong puwersa, marahas na itinulak ang frosted glass na pinto ng banyo. Isang mainit na singaw at nakakaumay na amoy ng sabon ang bumalot sa dressing room. Aha! Ang matinis na tili ni Ivana ay bumasag sa eardrums ko. Ang dalawang nagtataksil na magkayakap sa bathtub ay nagpanik sa biglaang panghihimasok at mabilis na naghiwalay. Malakas na tumalsik ang tubig. Inilalantad ang mga hubad nilang katawan na balot ng bula. Judy Ann, ikaw?
Bakit ang aga mo? Si Slater, tinatakpan ang harapan niya gamit ang dalawang kamay, ay tiningnan ako na dilat ang mga mata. Sa mukha niyang gulat na gulat, halatang mabilis ang tibok ng puso niya. Tiningnan ko lang siya mula sa itaas ng may yelong lamig. Pinagmamasdan ang nakakaawang figura ng lalaking minsan kong minahal. Marahil ay naguluhan sa pananahimik ko. Inilipat ni Slater ang tingin niya sa malaking figura sa tabi ko, at doon siya napasinghap. Doug! Ikaw! Bakit? Si Ivana, nakayuko sa isang sulok ng bathtub, ay nagsimulang manginig ng matindi. Nawala ang malambing niyang boses kanina. Ngayon ay namumutla siyang parang bangkay, parang palakang nanigas sa harap ng ahas. Kung bakit ako nandito? Ang boses ni Doug ay malalim, napakalamig, at nakakatakot ang pagiging kalmado. May nagsabi sa akin na ang asawa ko daw ay nagpa-party sa banyo ng kabilang bahay kasama ang asawa niya. Kaya pumunta ako para manood sa VIP seat. Hindi totoo yan. Misunderstanding lang ito. Sinubukan ni Slater na magpalusot ng may nanginginig na boses. Misunderstanding? Alin doon? Yung walang hinala si Doug? O yung bilang lalaki? Talo ko siya. Diba? Yun ang sinabi mo kanina. Pagkarinig sa mga salita ni Doug, nawalan ng kulay ang mukha ni Slater. Naintindihan niya na narinig namin ang buong nakakadiring usapan nila, bawat salita. Mahal, hindi ito ang iniisip mo. Pinilit ako ni Slater. Nagpumilit siya, at hindi ako makatanggi. Para palalain pa ang sitwasyon, biglang umiyak ng peke si Ivana. Sinusubukang isisi ang lahat kay Slater. Hoy, Ivana, anong sinasabi mo? Ikaw nga tong lumapit sa akin. Lumaban pa nga ako. Pero ikaw, anong nakakaawang eksena? Nagsisisihan sa isa't isa. Ang mga taong ilang minuto lang ang nakalipas ay nagpupurihan. Ngayon ay naglalaglagan para iligtas ang sariling balat. Ang kababawan nila ay nagbigay sa akin ng matinding pandidiri. Nagbigay ng malamig na ngiti si Doug. Tama na, Ivana. Malinaw na kung anong klaseng babae ka. Makakatanggap ka ng balita mula sa abogado ko. Ano? Sandali, mahal. Ayoko makipaghiwalay. Ito ang unang pagkakataon na nakita namin ang edukado at kalmadong elite lawyer na mawalan ng kontrol ng ganoon. Nagpakawala ng pigil na tili si Ivana at nawalan ng salita. Binalot ng katahimikan ng eksena. Kaming dalawa na lang ni Slater ang natira. Siya, na lubos na natakot sa galit ni Doug, ay nagpakaliit sa bathtub. Pero nang ilayo ni Doug ang tingin niya kay Ivana, ang galit ni Slater ay muling bumaling sa akin. Hoy, Judy Ann! Sigaw niya nang nanginginig ang mga labi. Ang takot niya ay biglang naging irasyonal na galit at pagpapavictim. Bakit mo kailangang tawagin si Doug, ha? Baliw ka ba? Idinadamay mo ang iba sa problema nating mag-asawa. Umalingaw-ngaw sa galit ang boses ni Slater. Isa pa. Kaya nangyari ito. Kasi wala ka ng kwenta bilang babae. Kaya kailangan kong maghanap sa labas ng wala sa bahay. Isa ka lang matandang losyang. Kasalanan mo lahat ito. Sinusubukan akong saksakin ni Slater ng mga salita niya. Tuluyang nakalimutan ang sarili niyang pagtataksil. Pero patuloy pa rin akong walang sinasabi. Tinitingnan ko lang siya na parang nakatingin sa basura sa kalsada. Ang nakakamatay kong katahimikan ay tila mas sumugat sa marupok niyang pride. Tumayo siya sa bathtub, at habang basang-basa ang katawan ay dinuro ako. Hoy! Huwag mo akong dinededma! Kung naiinis ka sa akin, lumayas ka. Ang bahay na ito, ako ang nagbabayad ng mortgage. Bahay ko to. Isang walang kwentang part-time housewife na tulad mo. Palalayasin kita ngayon din dala lang ang suot mo. Sigaw niya habang namumula ang mukha sa galit. Pero pagkarinig sa mga salitang iyon, hindi ko napigilang mapatawa ng mahina. Anong tinatawa-tawa mo, Slater? Baka may nakakalimutan kang isang napakahalagang bagay. Nagsalita ako sa unang pagkakataon. Ang boses ko, na mismong ako ay nagulat, ay kalmado at matigas. Nakakalimutan? Oo. Ang taong dapat mong katakutan ngayon ay hindi si Doug o ako. Mismong pagkasabi ko ng mga salitang iyon
Mula sa pintuan ay narinig ang mga malalakas at nagmamadaling yabag. Eh? Nakagawa si Slater ng isang tangang tunog. Ang mga yabag ay dumiretso, nang walang pag-aalinlangan, papunta sa banyo. Ang totoong impyerno ay magsisimula pa lang. Sa pintuan ng dressing room, lumitaw ang mga hindi inaasahang figura na may mga mukhang baluktot sa galit. Sila ang tatay kong si Don Chinky na namumula sa galit at nanginginig ang mga balikat at ang kuya kong si Kuya Toyo na nirerolyo pataas ang manggas ng kanyang polo. Inilalantad ang mga brasong kasing laki ng troso. Don Chinky? At ikaw, Toyo? Nandiri ang mukha ni Slater at mula sa lalamunan niya ay lumabas ang isang kaawa-awang tunog. Bago ko patawagan si Doug, nagpadala ako ng mensahe sa family messenger group chat namin. Niloloko ako ni Slater sa bahay kasama ang kapitbahay. Pumunta kayong lahat ngayon din. Ang bahay ng pamilya namin ay 15 minuto lang ang biyahe. Siguradong iniwan ng tatay at Kuya Toyo ko ang ginagawa nila at nagmadaling pumunta ng napakabilis dahil sa galit. Slater, hayop ka! Paano mo nagawang pagtaksila ng anak ko at gumawa ng ganitong kabastusan sa bahay namin? Umungol ang tatay kong si Don Chinky. Nang may malalim at pigil na boses, nagngit-ngit din ang mga ngipin ng kuya kong si Kuya Toyo, nagbibigay ng nakakamatay na tingin kay Slater, na parang susunggaban niya ito anumang oras. Gayunpaman, nang mapagtanto ni Slater na pamilya ko sila, biglang nagbago ang ugali niya. Ang lalaking kanina lang ay nanginginig sa galit ni Doug. Ngayon ay nagpalabas ng mahinang tawa at ang malala pa, nag-cross arms ng may kayabangan sa bathtub. Ah, kayo pala yan, Bienan? Akala ko sindikato na o ano. Nakakagulat. Anong sabi nyo? Mukhang nagmamadali kayong pumunta para sa isang maliit na bagay. Isa lang itong maliit na adventure ng mga mag-asawa. Mga matatanda na gumagawa ng ganitong iskandalo. Nakakahiya, ngumiti ng tabingi at mapangutya si Slater. Walang hiya ka, nakalimutan mo na ba ang lahat ng isinakripisyo ni Judy Ann sa pag-aalaga sa mga magulang mo? Ganito mo ba siya babayaran sa lahat ng ginawa niya para sa'yo? Sigaw ni Kuya Toyo. Gumawa si Slater ng nandidiring mukha at isang senyas ng kamay na parang nagtataboy ng langaw. Tumahimik ka, isang loser na tulad mo Toyo, na hindi man lang nakatapos ng college, at buong araw na babalot ng grasa sa isang bulok na talyer ay walang karapatang tahulan ako ng ganyan. Naging malupit ang hangin sa banyo. Si Slater ay nagtatrabaho sa isang malaking multinational consulting firm sa BGC, ang itinuturing niyang elite, na palagi niyang ipinagmamalaki. At sa kaibuturan ng puso niya, ay hinahamak niya ang kuya ko, na nagmana ng maliit na talyer ng pamilya, at ako, na nagtatrabaho ng part-time. Naiintindihan niyo ba, Bienan? Elite ako. Araw-araw akong lumalaban sa matinding pressure para mag-uwi ng pera sa bahay. Samantala, si Judy Ann ay naging isang simpleng matanda na hindi na ako na-excite. Karapatan ko bilang lalaki na humanap ng aliw sa isang batang babae tulad ni Ivana, hindi ba? Ang mga katarantaduhang sinasabi ni Slater ay nagpawala ng salita maging kay Doug na nanonood sa eksena. Slater, paano mo nasasabi ang mga nakakahiyang bagay na yan sa pamilya ng asawa mo? Huwag na kayong makialam, Doug. Talo ka kasi hindi mo napaligaya si Ivana. Tuluyan nang nawala sa katinuan si Slater. Patuloy na sumisigaw na parang baliw. Tapos si Ivana, na iniwan ni Doug, at nakita na ang tanging barahan niya ay si Slater, ay kumapit sa braso nito. Tama yan. Si Slater ay isang elite na lalaki. Malapit na siyang maging direktor. Hindi ito usapin ng isang pamilya ng mga mahihirap na walang pinag-aralan na tulad nyo. Sabi ni Ivana. Inihahawi ang basang buhok patalikod at sumasali sa pangaasar sa pamilya ko. Ang isang palamuni na tulad ni Judy Ann ay dapat magpasalamat na binubuhay siya ni Slater. At ngayon, dahil sa isang maliit na panloloko, tinatawag pa ang pamilya niya. Nakakadiri ang mga mahihirap. Namutla sa galit ang mukha ng tatay ko at nanginginig ang malalaking kamao ng kuya ko. Pero humarang ako. Itinaas ang kamay para pigilan sila. Tay! Kuya Toyo! Kalma lang, kung sasaktan niyo siya. Tayo ang lalabas na masama. Sabi ko sa mahinang boses. At muling bumalik sa malalim na katahimikan.
Hindi ako sumasagot o sumisigaw. Isang nakakabahalang katahimikan para kay Slater. Ang ugali ko ay senyales na natatakot ako at walang maisagot. Lalo siyang lumakas ang loob at itinaas ang baba. Kung naintindihan niyo na, lumayas na kayo rito. Paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok na parang magnanakaw sa sagrado kong bahay? Mga patay gutom, itinuro ako ni Slater gamit ang basang daliri. At ikaw din, Judy Ann. Kung inis na inis ka sa akin, lumayas ka na, dala lang ang suot mo ngayon din. Ang bahay na ito, ako ang nagbabayad. Akin to. Bukas na bukas, itatapon ko lahat ng gamit mo sa labas. Ang bastos at mapagmataas na tawa ni Slater ay umalingaw-ngaw sa banyo. Sumali rin si Ivana na may matinis at mapangutyang tawa. Nakaramdam ako ng sobrang lalim na galit na parang nabaliktad ang sikmura ko, pero hindi ko pinahalata sa mukha ko. Pinanood ko lang sila ng may kalmadong ngiti. Bahay ko. Pera ko. Elite ng isang multinational company. Sa loob-loob ko ay nagpakawala ako ng yelong halakhak. Ang lalaking ito, nakakaawa at tanga, ay hindi pa rin nakakaintindi ng kahit ano. Hindi niya naiintindihan na ang status niya, ang bahay niya, ang lahat ng ipinagmamalaki niya, ay isa lamang marupok na bahay na baraha, na itinayo sa isang malaking lihim, na itinatago ng pamilya ko. Ang mismong pamilya, na tinawag niyang basura, at pinagtawanan niya. Slater, kapag nagsisi ka, huli na ang lahat. Bulong ko sa mga salitang iyon. Pero ang boses ko ay nawala sa gitna ng baliw nilang tawanan. Walang nakarinig. Sinisira niyo ang good vibes ko. Hoy, Ivana! Pahingi nga ng tuwalya. Sabi ni Slater nang walang kahit anong bakas ng pagsisisi, at tumayo mula sa bathtub na may tunog ng tubig. Itinali niya sa baywang niya ang tuwalya na ibinigay ni Ivana, at na parang siya ang nag-iisang may-ari ng lugar. Inihawi ang basang buhok patalikod at naglakad ng may kayabangan. Dahil nandito na kayong lahat, lilinawin ko na ang lahat. Nag-cross arms si Slater at tiningnan ako ng may paghamak. Itinuturo ako gamit ang kanyang baba. Judy Ann, magfa-file ako ng annulment sa'yo. Bukas na bukas ayusin ko ang mga papeles sa abogado. Kaya mas mabuting pumirma ka ng walang angal. Annulment? Bulong ko. Siyempre, suminghal siya. Sa tingin mo ba kaya kong patuloy na mabuhay kasama ang isang housewife na walang alindog at edukasyon na tulad mo? Magiging direktor na ako. Sa tabi ko, kailangan ko ng isang batang babae. Maganda at may class na tulad ni Ivana. Hindi ikaw. Sa tabi niya, si Ivana, nabalot sa tuwalya, ay sumiksik sa kanya. Ay, Slater! Nakakatuwa naman. At binigyan ako ng tingin ng pagiging superior. Hindi, umunggol ang kuya kong si Kuya Toyo. Binabasag ang kanyang katahimikan. Ang kapal ng mukha mong magsalita tungkol sa paghihiwalay. Pagkatapos mong manloko. Siya ang biktima. Ang magbabayad ng danyos ay ikaw. Sa sinabi ni Kuya Toyo, nagpakawala ng mapangutyang tawa si Slater. Danyos? Huwag niyo akong patawanin. Ang magbabayad ay siya. Ilang taon na akong nagdurusa ng psychological damage dahil sa kanya. Isa pa, kung aabot tayo sa korte, sino sa tingin mo ang papanigan ng judge? Ang elite na director ng isang multinational o ang isang simpleng housewife na kumikita lang ng barya? Nababaliw na siya. Hindi lang niya inaamin ang kasalanan niya. Naniniwala pa siyang dahil sa kapangyarihan at pera ay makakalusot siya. Isa pa. Sumingit si Ivana. Palihim na tumatawa. Ang bahay na ito ay binabayaran ni Slater, di ba? Kapag naghiwalay kayo, mawawalan ng tirahan si Judy Ann. Kawawa naman. Pero wag kang mag-alala. Pag alis mo, ire-renovate namin ni Slater ang bahay. At papagandahin para tirahan namin. Ivana, seryoso ka ba sa mga kabaliwang sinasabi mo? Si Doug, nananatiling tahimik, ay tiningnan siya na hindi makapaniwala. Hindi ito kabaliwan. Sawa na ako sa'yo, Doug. Puro katrabaho. Ang boring mo. Magsisimula ako ng bagong buhay sa magandang bahay na ito.
kasama ang isang elite na lalaki na tulad ni Slater, na marunong magtrato sa akin bilang babae. Sa mga salita ni Ivana, dumilim ang mukha ni Doug na may halong malalim na desperasyon at galit at naikuyom niya ng mahigpit ang mga kamao. Ganyan talaga ang buhay. Kaya ikaw din, Doug, sumuko ka na at ayusin ang legal separation nyo ng malanding yan. Dahil sa akin? Nadiskubre mo ang totoong kulay ng babaeng yan, di ba? Pang-aasar ni Slater. Idinidiin pa ang sugat ni Doug. Tapos ay humarap ulit siya sa akin at nagsalita ng may malupit na tingin. Hoy, Judy Ann. Ayoko nang makita ang mukha mong mahirap kahit isang segundo pa. Kunin mo ang mga gamit mo. At lumayas ka sa bahay na ito ngayon din. Sige, papayagan kitang dalhin ang mga mumurahing makeup mo. Slater, hayop ka. Tama na yan. Ang tatay ko, nawawala sa sarili, ay sinubukang sunggaban siya. Tay, tama na. Sigaw ko. Humaharang. Judy Ann, bakit mo ako pinipigilan? Hindi natin pwedeng palagpasin ang mga pambabastos na yan. Hindi. Parang awa nyo na. Huwag nyo siyang hahawakan. Pinigilan ko ang tatay at Kuya Toyo, na nanginginig sa galit. Kung hahawakan nila siya, bibigyan namin ng katwiran si Slater. Tatawag siya ng pulis, at kung aakusahan kami ng physical injury, kami ang malalagay sa alanganin. Ang reaksyon ko, para kay Slater, ay ang pinal na patunay na sumuko na ako. Tinalo ng takot. Hahaha! Ganyan nga! Kumakapit sa pamilya mo at sumusuko. Nakita mo na. Judy Ann, sa wakas ay naiintindihan mo na kung saan ka lulugar. Ang isang walang kwentang tulad mo ay walang ibang magagawa kundi bumalik sa magrasang talyer ng pamilya mo at mabuhay sa kahirapan habang buhay. Ang mga panlalait ni Slater ay umalingaw-ngaw sa maliit na dressing room. Sumali rin si Ivana na sumisigaw. Lumayas kayo rito! Mga mahihirap. Ako, nakayuko, ay nakatitig sa mga tile sa sahig. Yan lang ba ang gusto mong sabihin? Tahimik kong tanong sa sarili ko. At habang tumatagal ang pananahimik ko, kinuha ni Slater ang wallet niya mula sa isang estante. Kumuha ng ilang tig. Ayaw mo 1,000 bills. At inihagis sa paanan ko. O ayan, para may panimula ka. Kasya na yan sa taxi. May isang oras ka para kunin ang mga gamit mo at lumaya sa bahay ko. Nagliparan ang mga pera sa paligid ko. Ito ay isang gawaing lubos na nanghamak sa akin. At sa aming 20 taong pagsasama, dahan-dahan kong inangat ang ulo ko. Hindi na ako nakaramdam ng lungkot o galit. Tanging hindi masukat na lamig na parang yelo ang kumokontrol sa puso ko. Slater, pinapalayas mo ba talaga ako sa bahay na ito? Tanong ko sa isang patag na boses. Walang anumang emosyon. Siyempre, ilang beses ko ba kailangang sabihin sa'yo, bingi ka ba? Ang bahay na ito ay binili ko gamit ang pera ko. Akin to! Sigaw niya na may mga matang iniksiyunan ng dugo. Pagkarinig sa mga salitang iyon, gumuhit ang isang maliit na ngiti sa labi ko. Sige, kung yan talaga ang gusto mo. Masaya akong aalis. Ayan, sa wakas naintindihan mo rin. Pero Slater, sabi ko habang tinatapakan ng mga nakakalat na pera sa sahig at nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Mukhang may maling akala ka sa sitwasyon mo. Bago ako umalis, hayaan mong bigyan kita ng kaunting dosis ng katotohanan. Natigilan ang mapangutyang ngiti ni Slater sa mukha niya. Kumuha ako ng isang bagay mula sa bulsa ng apron ko. Ito ay ilang papel na nakatupi sa apat. Ano yan? Resibo sa grocery? Tanong ni Slater nang nakakunot ang noo. Hindi. Dahan-dahan kong binuklat ang mga papel at inilagay sa harap ng mukha niya. Ito ang Transfer Certificate of Title, galing sa Registry of Deeds. Kinuha ko ito ilang araw na ang nakalipas. Tingnan mong mabuti. Slater. Sa bahagi ng nakapangalan, anong pangalan ang nakasulat? Pinaliit ni Slater ang mga mata niya at inagaw ang mga papel gamit ang basang mga daliri niya. Pagkabasa niya sa nakasulat, nanlaki ang mga mata niya. Nakapangalan, kay Judy Ann, 100%? Imposible. Ano to? Fake to.
Si Slater, nagpanik. Ay nilamukot ang mga papel sa galit. Fake? Siyempre hindi. Nakalimutan mo na ba ang nangyari? 15 taon na ang nakalaraan nang ipatayo natin ang bahay na ito. Sabi ko sa kanya, nang may yelong boses. Umiyak ka kasi sa sahod mo, hindi ka binigyan ng loan na gusto mo. Pero dahil mayabang ka, ayaw mong isuko ang pangarap mong magkaroon ng sariling bahay. Kaya ang tatay ko ang bumili ng lupa at bahay sa pangalan ko. Binayaran ng buo, cash. Ginawa niya yun para hindi masugatan ang nakakatawa mong pride bilang lalaki. Nawalan ng kulay ang mukha ni Slater. Kasinungalingan. Nagpapadala ako ng alambin 100,000 buwan-buwan sa account mo para sa mortgage. Ako ang nagbabayad. Yung E100,000 na ipinapadala mo ay nauubos lahat sa mga gastusin mo, buwelta ko ng walang awa. Mga mamahaling suit mo, hulog sa kotseng pamasada mo, at higit sa lahat, yung napakamahal na nursing home, kung saan nakatira ang mga magulang mo. Hindi sapat ang E100,000 buwan-buwan. Kaya ako ang nagpuno sa kulang gamit ang perang kinikita ko sa supermarket at sa tulong ng pamilya ko. Sabihin mo nga sa akin, sino ang tunay na palamunin dito? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa banyo. Bumubuka at sumasara ang bibig ni Slater na walang masabing salita. Teka lang, ang bumasag sa katahimikan ay si Ivana. Nabalot pa rin sa tuwalya niya. Slater, hindi pala sa'yo ang bahay na ito. Paano na yung plano nating i-renovate para tirahan natin? Tumahimik ka! Tumahimik ka na! Sigaw ni Slater kay Ivana. Tapos lumingon ulit siya sa akin na may mga matang iniksiyunan ng dugo. Sige, kung sa'yo ang bahay, pwede mo nang angkinin. Ayoko na sa walang kwentang bahay na to. Total, elite director ako sa isang multinational company. Kapag na-promote na akong director, ang sahod ko ay higit pa sa alabang libong-libong isang taon. Bibili ako ng luxury condo na mas maganda pa rito at babayaran ko ng mag-isa, sigaw ni Slater. Tumatalsik ang laway sa isang nakakaawang pagtatangka na isalba ang kanyang imahe. Ang pride na iyon ang tanging bumubuhay sa kanya. Naririnig niyo ba, biyenan? Elite ako. Hindi tayo magka-level. Kayo na mga basura ng maigrasang talyer. Manatili kayo sa kulungan ng baboy na ito at ipagpatuloy ang buhay niyo bilang mga mahihirap. Nagpakawala si Slater ng matinis na tawa. Sa sandaling iyon, ang tatay kong si Don Chinky, na nanatiling tahimik, ay nagsalita sa isang malalim na boses na parang nanggaling sa ilalim ng lupa. Isang elite director. Nakakatawa. Anong sinabi ng matanda mula sa bulok na talyer? Bulok na talyer. Hoy! Slater! Alam mo ba ang opisyal na pangalan ng talyer namin? Sa tanong ng tatay ko. Talyer ni Chinky, o kung anong baduy na pangalan. Ang isang elite director na tulad ko, ay hindi kailangang malaman ang pangalan ng isang third-rate subcontractor. Bigmar Precision Industries, sabi ng kuya kong si Kuya Toyo sa isang kalmado ngunit mariing boses. Pagkarinig sa mga salitang iyon, ang mapangutyang ngiti sa mukha ni Slater ay nanigas. Bigmar Precision Industries. Umakyat baba ang Adam's apple ni Slater. Dapat alam yan ng isang elite director na tulad mo, di ba? Sabi ni Kuya Toyo. Tinitingnan siya ng may paghamak. Hindi pwede. Ang Bigmar Precision Industries ay ang kumpanya na nagmamay-ari ng 70% ng global patents para sa precision components na ibinebenta ng kumpanya mo. Kalahati ng kita ng kumpanya mo ay nakadepende sa mga kontrata sa Bigmar. Kahit ang presidente nyo ay yumuyuko sa presidente ng Bigmar. Ang biyenan mo, sabi ni Kuya Toyo habang naka-cross arms. Kasinungalingan! Bakit palagi siyang nakasuot ng maduming damit na puno ng grasa? Dahil isa akong lalaki sa talyer. Tama. At isa pa, hindi ko nakitang kailangan ipaliwanag ang detalye ng kumpanya sa isang mayabang na walang laman na tulad mo. Malamig na tugon ng tatay ko. Nagsimulang manginig si Slater mula ulo hanggang paa at napaurong hanggang sa mabangga ang pader ng banyo. Ang taong hinahamak at nilalait niya, tinatawag na basura, ay sa totoo lang ang pinakamakapangyarihang Diyos na pinagdedependehan ng kumpanya niya. Don Chinky, sir.
Mr. President, siguro may pagkakamali lang po. Ang ugali ni Slater ay nagbago sa isang iglap. Naging sunod-sunuran at mapanuyo. Ang bilis ng pagbaliktad niya ay nakakasuka. Aba, di ba tinawag mo lang akong matanda sa bulok na talyer? At tinawag mo ring palamunin ang anak ko? At sinubukan siyang palayasin na parang basura, di ba? Ang mga mata ng tatay ko ay naging nakakatakot na blanko. Walang anumang emosyon. Hindi po ganoon. Lapsus lang po yon, Don Chinky. Isa pa. Malapit na po akong maging director. Mas makakatulong po ako sa kumpanya at magiging malaking pakinabang sa Bigmar Industries. Sinubukan ni Slater na kumapit sa patalim, pero walang awang umiling ang tatay ko. Director, sinabi yan sa'yo ng presidente ng kumpanya nyo, si Mr. Sai, di ba? Nakagawa si Slater ng isang tangang tunog. Si Sai ay classmate ko nung college. Sa totoo lang, habang papunta ako rito, tinawagan ko siya. Ngumiti nang may mali siya ang tatay ko. Sa mismong sandaling iyon, mula sa bulsa ng suit ni Slater na nakakalat sa sahig ng dressing room, tumunog ang isang telepono na may matinis na ringtone. Ring, ring. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na banyo sa isang nakakatakot na paraan na parang direktang tinatamaan ang puso ni Slater. Sige, sagutin mo. Mukhang galing sa kumpanya mo. Sabi ni Kuya Toyo na itinuturo ang sahig. Nang malamig, nanginginig na kinuha ni Slater ang suit at nilabas ang cellphone. Pagkakita niya sa pangalan sa screen, nawalan ng huling bakas ng kulay ang mukha niya. Presidente si. Lumunok si Slater at sa nakakaawang pwesto niya, na tuwalya lang ang suot. Pinindot niya ang answer button at tumayo ng tuwid. Hello, si Slater po. Magandang hapon po, Mr. President. Sinubukan niyang gawing matatag ang boses niya. Pero sa kabilang linya, ang boses na narinig ay hindi kalmado. Slater, nasaan ka at anong ginagawa mo? Ang boses ni Presidente Sai ay yelo. Nandito po sa bahay. May personal po kasing problema. Personal na problema. Ang kapal ng mukha mong tawagin itong personal na problema. Ang makipaglanjian sa isang kabit sa loob ng banyo. Kakatanggap ko lang ng tawag mula kay Don Chinky. Sinabi sa akin ng presidente ng Bigmar Industries na ininsulto mo ang isa sa mga taong pinakaginagalang ko. At ang malala pa, pagkatapos kang mahuli sa panloloko, tinawag mo siyang basura. Misunderstanding po ito. Hindi ko po alam na presidente pala ang biyenan ko. At kung hindi mo alam, may karapatan ka na ba siyang insultuhin? Kahit gaano kaganda ang performance mo, hindi ko pwedeng ipromote bilang direktor ang isang taong may ganyang kababang moralidad. At isa pang mahalagang bagay, kakapadala lang ng Bigmar Industries ng opisyal na abiso para i-terminate ang kontrata namin. Hanggat may empleyadong tulad mo sa kumpanya namin, wala na silang negosyo sa atin. Isang malaking gong, ang tila umalingaw-ngaw sa ulo ni Slater. Para sa kanyang consulting firm, ang Bigmar Industries ang kanilang lifeline. Ang mawala ang kontratang iyon ay nangangahulugan ng pagkawala ng kalahati ng kanilang kita at haharap sa pagkalugi. Hindi ko hahayaang bumagsak ang kumpanya dahil sa sobrang pride ng isang empleyado. Slater, simula bukas, huwag ka nang pumasok sa opisina. Makakatanggap ka ng notice of disciplinary action na kasama ang termination with cause. Teka, Presidente, Mr. President, ang mga sigaw ni Slater ay walang silbi. Isang tuyo at mekanikal na beep ang naghudyat ng katapusan ng tawag. Hawak pa rin ang cellphone, napaluhod si Slater. Nalaglag ang tuwalya niya. Inilalantad ang nakakaawa niyang katawan bilang isang middle-aged na lalaki. Pero sa sandaling iyon, wala na siyang lakas para takpan ang sarili niya. Tapos na ang karir ko, ang buhay ko. Sa tabi niya, si Ivana, na hanggang kanina lang ay nangangarap na maging asawa ng isang elite director, ay nakatingin sa kanya na hindi makapaniwala. Teka Slater, totoo ba yung narinig ko? Nawala na ang init sa boses ni Ivana. Hindi ka lang hindi magiging direktor, tatanggalin ka pa sa trabaho? At ang kumpanya mo ay walang kwenta kapag wala ang Bigmar Industries? Magiging isang simpleng tambay ka na lang?
Ivana, kalma lang, may experience ako. Sa ibang kumpanya, bibigyan ako ng mas magandang offer. Huwag kang tanga! Marahas na inalis ni Ivana ang braso niya. Pinili kita kasi elite ka. May pera ka. At akala ko dadalhin mo ako sa isang mundong puro luho. Anong halaga ng isang matanda na nawalan ng trabaho at bahay? Ivana, pati ba naman ikaw? Siyempre, sa tingin mo isusugal ko na mahuli akong nanloloko para lang makasama ang isang mahirap? Nakakadiri. Ang dumi mo. Huwag kang lalapit sa akin. Si Ivana, gamit ang parehong bibig na ilang minuto lang ang nakalipas, ay bumubulong ng mga salita ng pag-ibig. Ngayon ay nilalait siya ng walang awa. Ang pagbabago ng ugali niya ay nag-iwan kay Slater na nakanganga. Nanigas ako at pinanood ang nakakadiring pag-aaway nilang dalawa nang hindi nagsasalita. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Tinawag ni Slater na basura ang pamilya ko at tinawag akong palamunin. Pero ang elite status na kinakapitan niya, ang bahay na ito, at maging ang pagmamahal ng kabit niya, lahat ay isang kastilyong buhangin na itinayo sa mga kasinungalingan. Humakbang ako papunta kay Slater, na nanginginig sa sahig. Judy Ann, naiintindihan mo ako, di ba? Ikaw lang ang hindi mang-iiwan sa akin. Gumagapang si Slater. Sinusubukang kumapit sa binti ko. Pinaalis ko ang kamay niyang nakakadiri. At binigyan siya ng pinakamalamig na ngiti ng araw na iyon. Oo. Pero ang aalis sa bahay na ito ay hindi ako. Ikaw, palalayasin kita ngayon din ng nakahubad at nakatuwalya lang. Anong sabi mo kanina? Kuya Toyo, pakiusap. Paglingon ko sa kuya ko, pinatunog niya ang mga buto sa kamay niya, na parang buong araw niya itong hinihintay. Siyempre, ang itapon ng basurang ito sa labas, ang pinakamagandang parte ng araw. Teka, wag! Tatawag ako ng pulis! Habang umaalingaw-ngaw ang kaawa-awang sigaw ni Slater sa banyo. Ang sitwasyon ay malapit ng kumuha ng mas nakakatakot na pagliko. Slater, hindi lang sa kumpanya natatapos ang problema mo. Habang sinasabi ko iyon, isa pang figura na may nakakamatay na aura ang lumapit sa pinto ng dressing room. Ito ay si Doug, na nanatiling tahimik. Inuukit ang pagtataksil ng asawa niya sa kanyang isipan. At Slater, mayroon kaming napaka-espesyal na regalo para sa inyong dalawa. May hawak na tablet si Doug. Sa screen ay nag-project ng isang ebidensya na hindi inakala ni na Slater at Ivana. Espesyal na regalo? Ano yan? Si Slater, gumagapang sa sahig, ay nakatingin sa tablet na hawak ni Doug, na may mga matang takot na takot. Nakasuot lang ng tuwalya at nanginginig. Hindi na siya ang lalaking kanina lang, ay nagyayabang na elite. Si Doug, nang walang ekspresyon, ay pinindot ang play button. Ang lumabas ay isang video. Slater, yung tanga mong asawa, umalis na papunta sa maliit niyang trabaho. Karereklamo lang ni Judy Ann na aalis na siya. Nakakatawa, di ba? Feeling niya binubuhay ko siya at nagpapasalamat pa. Ang mga boses na lumalabas sa speaker ay kina Slater at Ivana. Pero ang background ay hindi ang sala ng bahay ko. Ito ay ang kwarto sa bahay ni na Doug at Ivana. Bakit may video mula sa loob ng bahay ko? Sigaw ni Ivana. Tinatakpan ang bibig gamit ang dalawang kamay. Ivana, lately masyado kang amoy pabango at hindi ka nahihiwalay sa cellphone mo kahit papunta sa banyo. Kaya 6 na buwan na ang nakakaraan. Nag-install ako ng mga hidden camera sa bahay, sabi ni Doug sa isang neutral at profesional na tono. Sa video, sinasamantala ng dalawa ang pagkawala ni Doug para gawin ang gusto nila sa sarili niyang kama. At hindi lang yon. Mula sa mga bibig nila ay lumalabas ang mga planong nakakapanginig ng laman. Slater, kumusta na ang plano natin? Okay naman. Nakakuha ng bagong patent ang talyer ng pamilya ni Judy Ann. Kukunin ko ang tiwala ng tangang yon para papirmahin ng papeles at ilipat ang bahagi ng rights sa kumpanya ko. Kapag nangyari yon, magkakaroon ako ng posisyong hindi malalapitan at makakapag-ipon ako ng maraming black money. Ang galing! Tapos may pambayad na ako para sa gastos ng hiwalayan namin ni Doug. Kukunin ko ang lahat ng pera ng boring na yon
at sisipain ko siya. Ang pamilyang yon ng mga patay gutom ay para lang tapakan natin. Sa video, nag-toast ang dalawa hawak ang wine glasses at nagpakawala ng mga bastos na tawa, pagnanakaw ng patent. Black money? Ang boses ng kuya kong si Kuya Toyo ay naging malalim at nagbabanta. Ang mga mata ng tatay kong si Don Chinky ay nag-alab sa galit. Slater, hindi ka pa ba nakontento sa pambababae? Gusto mo pa palang nakawin ang teknolohiya ng kumpanya namin? Hindi po ganoon. Joke lang po yon, Don Chinky. Hindi ito joke, malamig na pagputol ni Doug. Nagkataon na ako ay isang corporate lawyer. Ang mga ebidensya ng pagtataksil at syempre, ang mga ebidensya ng estafa at corporate espionage, na plano nyo ay nakatago lahat dito. At isa pa, Slater, ang mga kopya ng resibo na nagpapatunay na ginamit mo ang company funds para bayaran ang mga date nyo ni Ivana. Abogado, ang mukha ni Slater ay mula sa kulay abo naging sobrang puti na parang bangkay. Minaliit niya si Doug, inakala na isa lang itong workaholic, pero sa totoo lang, siya ang pinakamasama niyang bangungot. Isang tao ng batas. Hindi totoo yan. Paano mo ito nagawa sa likod ko? Nanginginig na sinubukan ni Ivana na lumapit kay Doug. Huwag mo akong hahawakan! Nakakadiri ka. Tinulak siya ni Doug at binigyan ng malamig na tingin. Sayo, hihingi ako ng danyos para sa 6 na buwang panloloko mo. At ibabalik mo ang lahat ng perang ginastos ko sayo. At syempre, ang legal separation at annulment ay agad-agad. Naibenta ko na ang bahay at lahat ng gamit mo. Simula ngayong gabi, wala ka nang matutulugan. Mahal, pakiusap, patawarin mo ako. Niloko ako ni Slater. Ang pathetic mo, Ivana. Nakarecord ang lahat. Lumingon si Doug kay Slater. At ikaw, Slater, bukod sa danyos dahil sa panloloko, may naghihintay na kaso laban sa'yo para sa damages sa kumpanya mo. At pinag-iisipan na rin namin ang kasong kriminal. Ihanda mo na ang sarili mo. Hindi na makapagsalita si Slater. Tinanggal sa trabaho. Walang bahay. At ngayon ay may posibilidad na makulong. Judy Ann, tulungan mo ako. Gumapang si Slater papunta sa paanan ko at hinawakan ang bukong-bukong ko. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. 20 taon na tayong magkasama. Ginawa ko yung tungkol sa patent para sa'yo. Para maging maganda ang buhay mo. Kausapin mo ang tatay mo na huwag mag-file ng kaso. Tinampal ko ang nakakadiri niyang kamay at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, taglay ang buong pagkamuhi sa puso ko. Sinabi ko sa kanya, 20 taon, ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Nakita ko lang sa video na tinawag mong basahan ang pamilya ko. At pinagtawanan mo akong matandang losyang, Slater. Ibinabalik ko sa'yo ang mga salitang sinabi mo kanina. Tiningnan ko siyang nakaluhod sa sahig. At kalmado kong sinabi, kunin mo ang mga gamit mo. At lumayas ka sa bahay na ito ngayon din. Hindi ko kaya ang maruming amoy mo sa bahay ko. Kahit 1 minuto pa. Teka, saan mo gusto na pumunta ako na nakatuwalya lang? Problema mo na yon. Kuya Toyo, pakiusap. Hinawakan ni Kuya Toyo si Slater sa leeg, na parang isang sako ng basura. Tigil. Bitawan mo ako. Habang umaalingaw-ngaw ang kaawa-awang sigaw ni Slater, ang sitwasyon ay gumawa ng isa pang hindi inaasahang pagliko. Narinig ang marahas na pagbukas ng pinto sa harap. Mukhang may bisita pa tayo, sabi ko. At mula sa dulo ng pasilyo ay narinig ang mga yabag na nagdala ng mas matinding desperasyon. Ang mga yabag na paparating ay hindi galing sa 1 o 2 tao. Ito ay mga matatag na hakbang ng isang grupo. Na parang isang hukbo. Pinapatunog ang kahoy na sahig ng bahay ko habang papalapit sila. Sino na naman yan? Si Slater. Hawak ang tuwalya niya. Ay tumingin sa pinto. Na may nanginginig na boses. Muling bumukas. Nang maluwang ang pinto ng dressing room. Ang mga lumitaw ay ang lalaking kakatanggal lang kay Slater sa trabaho. Sa pamamagitan ng telepono,
ang presidente ng consulting firm niya, si Mr. Sai. At sa likod niya ay ilang malalaking lalaki na nakasuot ng suit. Mr. President, bakit po kayo nandito sa bahay ko? Basag ang boses ni Slater. Humakbang paharap si Mr. Sai. Tinakpan ang ilong dahil sa pandidiri. At tiningnan si Slater ng may paghamak. Napakakawawang eksena. Pagtataksilan ang asawang sumuporta sa iyo ng 20 taon. At insultuhin ang ginagalang na Don Chinky. Balak ko sanang ayusin ito sa isang tawag. Pero pumunta ako para personal na humingi ng tawad kay Don Chinky. At para kunin ang isang bagay na pag-aari ng kumpanya. Kunin. Sumenyas si Mr. Sai. Gamit ang baba niya. At ang mga lalaking kasama niya ay kinuha ang company phone at company ID mula sa bulsa ng suit ni Slater. At ang company car na nakaparada sa labas. Kukumpiskahin na namin ngayon din. Wala ka ng karapatang gumamit ng anumang pag-aari ng kumpanya. Teka, kung wala yan, paano ako? Sinabi ko na. Wala ka ng bukas. Simula sa sandaling ito, tanggal ka na. Hindi na hinayaan ni Mr. Sina sumagot siya at lumapit sa tatay kong si Don Chinky para yumuko ng malalim. Don Chinky, humihingi po ako ng lubos na paumanhin. Sa abalang idinulot ng walang kwentang taong ito, iimbestigahan namin ng mabuti ang tangkang pagnanakaw ng patents at ang corporate espionage na plano niya. At tinitiyak ko sa inyo na magsasagawa kami ng mabibigat na hakbang sa sibil at kriminal. Pakiusap, pag-isipan po ninyo ulit ang pag-terminate ng kontrata natin. Ang presidente ng isa sa pinakamalaking consulting firm sa bansa ay humihingi ng tawad sa tatay ko na nakasuot ng damit talyer. Halos lumuhod na sa sahig. Pagkakita sa eksenang iyon, tila naintindihan na sa wakas ni Slater ang totoong tindi ng pagkakamali niya. Don Chinky. Sir, pasensya na po. Ako. Ang babaeng ito ang nag-udyok sa akin. Itinuro ni Slater si Ivana. Nananigas sa tabi niya. Oo. Sinabi ni Ivana na sawa na siya sa buhay niya kasama si Doug. Na gusto niya ng pera. Nagpadala lang ako. Sa totoo lang, palagi kong iniisip si Judy Ann. Yung tungkol sa patent, paraan ko yon para mas lumaki ang Bigmar Industries. Nakakaawa ka, Slater. Pinutol ko siya gamit ang pinakamalamig na boses na nagamit ko. Isisisi mo kay Ivana? Ikaw ba o hindi ang tumawa sa pamilya ko at tinawag silang basurero? Nadala lang ako sa emosyon. Huwag kang magsinungaling. Palagi ka ng ganyan. Mayabang at malupit sa mga taong tingin mo, ay mas mahina at parang asong sunod-sunuran sa mga makapangyarihan. Pero sabihin mo nga, anong pakiramdam na ang matandang part-timer na palagi mong hinahamak ang may hawak ng lahat ng pinapahalagahan mo? Si Slater, na may namumutlang mga labi, ay nagsimulang manginig. Ang tingin niya ay bumaling sa bintana ng banyo. Sa dilim ng gabi, sa harap ng bahay ko, hindi lang ang mga sasakyan ni Mr. Sai ang naroon kundi pati na rin ang mga anino ng mga kapitbahay na nagtipon dahil sa ingay. Ang mukha ni Slater ay napuno ng mas matinding desperasyon. Nakatira kami sa isang upper middle class subdivision. Ang mga chismis ay pang-araw-araw na nangyayari at ang masamang reputasyon ay isang mantsang hindi na mabubura. Para kay Slater, na naniniwalang siya ang nasa tuktok ng social pyramid sa lugar na iyon, ang makita ng mga kapitbahay na nakatuwalya lang, nahuli sa panloloko ng boss niya at ng biyenan niya, ay isang social execution na mas malala pa sa kamatayan. Mr. President, parang awa niyo na po. Hayaan niyo man lang akong magbihis. Hindi po ako pwedeng lumabas ng ganito. Huwag kang humingi ng awa. Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo, malamig na tugon ni Mr. Sai. At pagkatapos ng huling pagyuko sa tatay ko, umalis siya sa banyo. Kaming natira ay ang tatay ko. Ang kuya kong si Kuya Toyo, si Doug at ako. At sa sahig, ang natalong pares ng mga nangaliwa. Oh! Judy Ann! Nakuha na ni Kuya Toyo mo lahat ng gamit nitong dalawa at itinapon sa labas ng gate. Seryosong sabi ng tatay ko. Ano? Lahat ng gamit ko. Tiningnan ni Ivana ang kuya ko nang hindi makapaniwala. Opo, mga maiikling damit mo at designer bags mo. Ngayon mismo,
Pinapatong-patong ng mga tauhan namin sa talyer. Sa sidewalk na parang mga basura. Mukhang uulan pa. Kung hindi ka magmamadali, masisira lahat yon. Sa sinabi ni Kuya Toyo, napasigaw si Ivana at tumakbo palabas ng banyo. Pero mahigpit siyang hinawakan ni Doug sa braso. Ivana, sinabi ko sa'yo na hindi ka makakatakas. Huwag mong mamaliitin ang isang abogado. Sa kamay ni Doug ay may hawak na isang patong ng mga papeles. Ito ay ang pinto sa isang mas nakakatakot na katotohanan kaysa sa maiisip nila. Slater, kanina sinabi mo na joke lang yung tungkol sa patent, di ba? Pero ang browser history ng laptop mo at ang sikretong accounting ng kumpanya mo ay naipadala na sa isang partikular na lugar. Partikular na lugar? Saan? Ngumiti ng nakakatakot si Doug. Sa huling lugar na gugustuhin mong puntahan. Sa sandaling iyon, mula sa labas ng bahay, tumunog ang kilalang sirena ng pulis. Tila bumigay ng tuluyan ang mukha ni Slater. Wiwu, wiwu. Ang walang awang tunog ng sirena ay palapit. Binabasag ang katahimikan ng subdivision. Ang umiilaw na pulang ilaw ay tumatama sa pader ng banyo, sa pamamagitan ng mga kurtina, pinuputol ang mainit na hangin ng parang yelong patalim. Bakit may pulis? Hindi pupunta ang pulis dahil lang sa panloloko. Si Slater, nakadapa sa sahig, ay umiling na parang baliw. Ang figura niya, natatakpan lang ng tuwalya, ay nakakaawa at nakakapanlumo. Slater, iniisip mo pa ba na ang tanging kasalanan mo ay simpleng panloloko lang? Tanong ko ng may yelong boses. Ang katahimikan ko noong mga sandaling iyon. Iyon ay ang pinakamatulis na saksak para sa kanya. Bumukas ang pinto sa harap at ang mga mabibigat na yabag ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Lumitaw ang ilang nakaunipormeng pulis at mga investigador mula sa NBI Anti-Fraud Division. Parang awa nyo na, nagkakamali po kayo. Ako po ang biktima. Pumasok sila sa bahay ko nang walang permiso. Sinubukan ni Slater na kumapit sa sapatos ng isang investigador. Pero ang investigador, isang middle-aged na lalaki, ay nagpakita ng badge nang walang reaksyon. Slater, tama. Nandito kami may bitbit na search warrant at para dalhin ka sa presinto para imbestigahan kaugnay ng pinaghihinalaang estafa sa kumpanya mo at pagbebenta ng trade secrets sa isang dayuhang kumpanya. Ang mukha ni Slater ay mula sa puti naging kulay lupa. Sa tabi niya, sumigaw ng tahimik si Ivana at lalong napaatras. Trade secrets? Kahit alam ko na, ang katotohanan ay tumama sa akin ng malakas. Ang ebidensyang tinutukoy ni Doug ay ito. Slater, nagyayabang ka na ipopromote kang director, pero hindi dahil sa galing mo, tama ba? Sa tanong ko, humakbang paharap si Doug at ipinapakita ang tablet sa mga investigador. Mga opisyal, narito ang buong record na nakalap ko. Nakikipag-negotiate siya para ibenta ang technological info ng Global Patents na pag-aari ng pamilya ni Judy Ann sa isang dayuhang kalaban na kumpanya. Kapalit nito, makakatanggap siya ng milyon-milyong piso na black money. At para itago ito, pinalitan niya ang accounting ng kumpanya niya. Ang boses ni Doug ay parang huling hatol na hindi mababago. Gusto mong maging direktor para magkaroon ka ng kapangyarihang sirain ang lahat ng ebidensya. Tama ba ako? Nanginginig si Slater mula ulo hanggang paa. Walang salita para ipagtanggol ang sarili. Ang elite status na gusto niyang protektahan ay isang kasinungalingan na binuo mula sa pagtataksil sa pamilya ng asawa niya, panloloko sa kumpanya niya, at maruming pera. Kasinungalingan. Slater, nasangkot ka sa ganitong kapanganib na bagay? Sumbat ni Ivana na may nanginginig boses. Sabi mo sa akin ikaw ang pinakamagaling sa kumpanya. Na hindi problema ang pera. Ayokong maging kabit ng isang kriminal. Tumahimik ka, Ivana. Nag-enjoy ka rin sa perang yun. Pambili ng designer brands at sa pagta-travel natin. Kasabwat ka. Anong pinagsasasabi mo? Wala akong alam. Ginawa mo lahat yan mag-isa. Sa huli, nagturuan pa sila sa harap ng mga pulis. Sa ganitong nakakabwisit na eksena, ang tatay kong si Don Chinky ay sumigaw na parang kulog.
Tama na kayong dalawang walang hiya. Ang sigaw niya ay nagpatigil sa kanila. Slater, naisip mo ba kahit minsan, kahit isang segundo, ang lahat ng ginawa ng anak ko para sa'yo sa loob ng 20 taon? Ang pera na ginamit mo para sa marangyang pamumuhay at paglalandi mo ay galing sa pawis ng anak ko. Na tumulong sa talyer na puno ng grasa, nagpakahirap sa pag-aalaga sa mga magulang mo, at nag-ipon ng bawat sentimo mula sa sahod niya. At tinawag mo siyang matanda? Pinagtawanan mo siya at ginamit na parang basahan. At sinubukan mo pang ibenta ang patents namin. Na siyang buhay namin. Hindi ka na tao. Isa ka na lang linta. Ang mga salita ng tatay ko, na may dalang bigat ng 20 taon, ay bumaon sa dibdib ni Slater. Siya, na nakatuwalya lang, ay isinubsob ang ulo sa sahig. Pasensya na po. Don Chinky, Judy Ann. Paulit-ulit niyang sinasabi na may basag na boses, pero ang mga kamay ng pulis ay dumapo ng walang awa sa mga balikat niya. Sa presinto niyo na lang ikwento ang detalye. At ikaw, Mrs., sasama ka rin bilang witness. Hindi. Wala akong kinalaman dito. Doug, tulungan mo ako. Mahal kita. Maaayos pa natin to. Napaluhod si Ivana sa paanan ni Doug na umiiyak. Pero hindi man lang siya tiningnan. Malamig nitong sinabi. Mahal mo ako? Panoorin mo ulit yung video kung paano kayo nagtawanan ni Slater sa kama ko. At saka mo sabihin yan, ang regalong hinanda ko para sa'yo ay hindi pa tapos. Sa mga salita ni Doug ay may malalim na pagnanasa. Para makaganti, inilabas sina Slater at Ivana. Ang imahe ni Slater na sumasakay sa police car nang nakatuwalya lang, nakalantad sa mga usyosong tingin ng buong subdivision. Wala na ang kayabangan niya dati. Parang isa na lang siyang basurang pantao. Sa bahay ko, tahimik na ngayon pagkatapos ng bagyo. Tiningnan ko ang mga basang bakas na naiwan nila sa sahig ng banyo at bumuntong hininga. Judy Ann, okay ka lang? Hinawakan ako ng kuya kong si Kuya Toyo sa balikat. Tumango ako at dahan-dahang inangat ang ulo ko. Opo, Kuya Toyo. Pero, Tay, sa sinabi ko, napatingin sa akin ang tatay ko at si Doug, nasa presinto na si Slater. Pero, natatandaan niyo ba ang sinabi niya bago siya dalhin? Ang bahay na ito ay binili ko gamit ang pera ko. Akin to. Palalayasin kita ngayon din. Walang kwenta. Kinuha ko ang isang notebook na iniwan ko sa lamesa sa sala. Isa itong record na ilang taon ko nang sinusulat. Ngayon magsisimula ang totoong singilan. Lahat ng ninakaw ni Slater sa akin at sa pamilya natin. Ibabalik niya sentimo por sentimo. Sa mga mata ko ay wala na ni isang luha. Tanging isang determinasyong malamig at matalim na parang bakal. Lumipas na ang bagyo. At ang bahay ko ay nabalot ng malalim na katahimikan. Ang pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nawala na. At ang tunog ng mga sirena ay namatay na sa malayo. Nakaupo ang tatay at Kuya Toyo ko sa sofa sa sala, at si Doug, muli sa papel niya bilang corporate lawyer, ay nakatingin sa akin. Judy Ann, anong ibig mong sabihin kanina sa singilan? Tanong ng tatay kong si Don Chinky. Sa malalim na boses, nilapag ko ang lumang college notebook sa lamesa. Sa cover ay nakasulat na, record ng gastos sa bahay. Pero ang laman nito ay hindi katulad ng ordinaryong libro ng listahan. Tingnan niyo po, simula nung araw na ikinasal kami ni Slater. 20 taon na, ang nakakalipas hanggang ngayon. Inilista ko ang bawat pang-iinsulto niya sa akin, bawat hindi patas na gawain na ipinataw niya sa akin, at lahat ng perang kinuha niya sa akin at sa pamilya natin. Nandito lahat yan, may petsa, lugar at witnesses. Sa paglipat ng mga pahina, lumitaw ang isang detalyadong talaan ng araw-araw na pagdurusa na halos nakasulat gamit ang dugo. Day X. Tinawag akong tanga ni Slater at itinapon ang hapunan sa sahig. Pinilit akong linisin ito. Day Y. Habang inaalagaan ko ang mga magulang niya, nagpunta si Slater para mag-golf. Pinilit akong bayaran ang mga diaper ng tatay niya gamit ang ipon ko noong dalaga pa ako, sinasabing, ang pera ko ay pera ko. At ang pera mo ay pera ko rin. Daisy. Ginamit ni Slater nang walang paalam ang
1,500,000 na binigay ng pamilya ko bilang down payment para sa isang luxury car. Kinuha ni Doug ang notebook at natigilan ang mga kamay niya sa paglipat ng mga pahina. Ito ay hindi ka panipaniwala, Judy Ann. Sa mga ebidensyang ito, magagamit natin ito sa pag-file natin ng protection order at sa kasong isasampa natin. Pwede tayong humingi ng moral damages at ibalik ang unjust enrichment. Legal na masisira natin ang buhay niya habang buhay. Meron pa. Kumuha ako ng lumang kontrata na itinago ko sa huling pahina ng notebook. 15 taon na ang nakakaraan nang ipatayo natin ang bahay na ito. Ipinilit ni Slater na sa pangalan niya nakapangalan ang mortgage dahil sa kayabangan. Kahit na ang tatay ko ang nagbayad ng buo in cash. Noong panahong iyon ay pinapirma ko siya ng isang dokumento. Dito, sa mismong sulat kamay ni Slater ay nakasaad, ang pag-aari ng bahay at lupang ito ay buong pag-aari ng asawang babae. Kung sakaling ang asawang lalaking si Slater ay gumawa ng pagtataksil o anumang gawaing nakakapinsala sa pamilya ng asawang babae, isusuko niya ang lahat ng karapatan sa paninirahan, aalis agad sa pag-aari, at babayaran retroactively ang katumbas na upa para sa panahon ng pagtira. Dati, tinawanan ito ni Slater at pinirmahan na iniisip na hindi ito mangyayari. Pero ngayon ang pangakong iyon na parang biro ay naging isang kadena ng bakal na tatalian siya habang buhay. Samantala, sa interrogation room ng presinto, sumisigaw si Slater na parang baliw. Misunderstanding ito. Isa akong elite director. Walang karapatan ng isang walang kwentang katulad ni Judy Ann na kontrolin ang buhay ko. Mr. Slater, umayos ka. Sabi ng NBI investigator na mukhang inis na inis. Naglapag ng isang makapal na folder sa lamesa. Ang asawa mo ay nagbigay ng karagdagang ebidensya, mga dokumento na nagpapatunay na ilang taon mo nang nilulustay ang personal niyang pera para tustusan ang marangyang buhay mo kasama ang kabit mong si Ivana. At ito pa, ang dokumento 15 taon na ang nakakaraan. Base dito, may utang ka sa asawa mo na halos alabang 5,000. Para sa unpaid rent, alabang 5,000. Imposible. Wala akong ganyang kalaking pera. Isa pa, ang kumpanya mo ay nagsampa ng kaso para sa estafa. Ang damages ay tinatayang aabot sa daan-daang milyong piso. Malayo sa pagiging elite, ngayon mismo, ikaw ang pinakabaong lalaki sa Pilipinas. Inihampas ni Slater ang ulo niya sa sandalan ng upuan at napadulas sa sahig. Ang isip niya ay siguradong isang kumpletong gulo. Ang pride na sinusubukan niyang protektahan, ang status na kinakapitan niya at ang kabit na nang iwan sa kanya. Lahat ay bumaliktad sa kanya. Iniwan siyang walang matatakasan. Sa ibang kwarto, nararanasan din ni Ivana ang sarili niyang impyerno. Hindi! Biktima ako! Sabi ni Slater. Magfa-file daw siya ng annulment at ireregalo niya sa akin ang bahay na yon. Ang asawa niyo, si Mr. Doug, ay formal nang nag-file ng petition for legal separation at annulment, nakakuha pa ng temporary protection order para i-freeze ang assets niyo at humihingi ng damages. Isa pa, hinihingi niya na ibalik mo lahat ng regalo na tinanggap mo. Dahil alam mong galing ito sa perang ninakaw ni Mr. Slater, malamig na impormasyon ng ahente. Ngayon ay nawalan ka na ng bahay, mga damit na signature at pamilya mo. Siya nga pala, may pinapasabi si Mr. Doug na ipadala na niya lahat ng videos at ebidensya sa mga magulang mo. Ang tili ni Ivana ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Ang pamilya niya ay mula sa isang probinsya, sa tabing dagat, mga taong istrikto at tradisyonal. Hindi nila kailanman papatawarin ang isang anak na nasangkot sa iskandalo ng pagtataksil at pulisya. Literal na nawalan na siya ng lugar sa mundo. Kinaumagahan, nagising ako mula sa isang mahimbing at mapayapang tulog. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararanasan. Pagbukas ko ng mga kurtina, pumasok ang araw ng umaga sa kwarto. Para bang nililinis nito ang nakakasuka na alaala ng banyo. May hawak akong isa pang dokumento na inihanda ko kagabi. May kinalaman ito sa isang lugar na palaging pinupuntahan ni Slater at ng kabit niya.
Ang pagkamatay ni Slater sa lipunan ay sigurado na. Pero hindi pa nawawala ang galit ko. Kailangan kong ibigay sa kanya ang huling suntok sa lugar na iyon, na itinuturing niyang santuwaryo niya. Sumakay ako sa kotse, kasama ang tatay ko at si Doug. Nagtungo kami para tapusin ang paghihiganti ko. Ang lugar na pupuntahan namin ay hindi sa presinto o sa korte. Ito ay ang hindi inaasahang lugar na inakala ni Slater at Ivana na kanilang sagradong teritoryo. Ang kotse ay nagtungo sa isang luxury subdivision sa Antipolo. Paglampas sa isang malaking bakal na gate at pag-akyat sa isang maaliwalas na daan, lumitaw ang isang mansyon na may moderno at marangyang disenyo. Ito ang private villa na ipinagmamalaki ni Slater. Ang kanyang pahingahan at ang love nest kung saan siya nagpapalipas ng weekends kasama si Ivana. Ineskorta ng NBI car. Bumaba kami sa harap ng mansyon. Lumabas si Slater mula sa loob, hawak ng 2 ahente na nagdala sa kanya para sa isa pang search warrant. Pinalitan na niya ang tuwalya ng jogging pants. Pero ang mukha niya ay parang tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi at ang mga mata niya ay namumula. Anong ginagawa mo rito, Judy Ann? Pumunta ka para pagtawanan ako? Sigaw niya sa basag na boses. Talaga bang tingin mo ngayon na may halaga ka pa para pagtawanan? Binalik ko ang malamig na tingin nang hindi umaatras. Slater, sinabi mo na ang bahay na ito ang simbolo ng tagumpay mo, na nakuha mo ito gamit ang black money ng kumpanya at ginamit mong collateral ang patents na balak mong nakawin sa pamilya ko. Yun ang inakala mo, tama. Siyempre, ito ang kastilyo na binuo ko mula sa paghihirap ko at pag-take ng risks. Isang lugar na ang mga taong tulad nyo, na gumagapang sa putik, ay hindi kailanman maaabot. May lakas ka pa ng loob, na magsalitang walang utang na loob. Umungol ang tatay kong si Don Chinky, sa isang boses na parang galing sa kailaliman ng lupa. Ang galit sa boses niya ay nagpatahimik kay Slater. Itinuro ng tatay ko ang isang maliit na plaka sa tabi ng pasukan ng mansyon. Dito ay nakaukit ang isang lumang family crest na hindi kailanman binigyan ng pansin ni Slater. Slater, natatandaan mo ba kung paano namatay ang tatay mo? Ang biglaang tanong ng tatay ko ay nagpagulo sa kanya. Namatay siya sa isang aksidente nung bata pa ako. Sinabi sa akin ng nanay ko na isa siyang magaling na engineer. Kaya naman ako ang talino niya at naging elite na lalaki. Magaling na engineer? Ha? Wag mo akong patawanin. Suminghal ang tatay ko at binigyan ako ng sobre. Mula doon ay kumuha ako ng isang newspaper clipping mula pa noong ilang dekada na ang nakalipas at isang certificate at nilagay sa harap ni Slater. Sa artikulo, nakita ang pangalan ng tatay niya kasama ang balita tungkol sa isang nakalulungkot na aksidente. Ano to? Pagsabog sa Bigmar Precision Industries. Inamin ng isang empleyado ang responsibilidad. Nanginginig ang boses ni Slater. Hindi magaling na engineer ang tatay mo. Siya ang may kasalanan sa malaking sunog sa pabrika namin. Dahil sa isang simpleng pagkakamali, ang nanay mo, para makatakas sa malaking bayarin, sinubukang magpakamatay kasama ka. Nanigas ang mga mata ni Slater. At hindi makagalaw. Ang nagligtas sa inyo ay ang tatay ko. Ang biyanan mo, si Don Chinky, dagdag ni Doug ng malamig. Inako ni Don Chinky ang pagkakamali ng tatay mo bilang responsibilidad ng kumpanya at personal na binayaran ang buong danyos. At hindi lang yon. Naawa sa inyo ng nanay mo, tinulungan kayong baguhin ang pangalan nyo, binayaran ang buong pag-aaral mo, at gumamit ng mga koneksyon para maging elite ka na tao ngayon. Kasinungalingan. Wala akong narinig na ganyan. Nakapasok ako sa magandang university at malaking kumpanya dahil sa sarili kong galing. Ang slot na nakuha mo sa university, ang mga koneksyon sa executives para i-hire ka, lahat yan ay dahil nakiusap si Don Chinky sa tatay ko, na executive noong panahong iyon sa kumpanya niya. Lahat ng ipinagmalaki mong galing mo hanggang ngayon ay hindi hihigit sa tulong na ibinigay sa'yo ng mga taong hinamak mo. Na nagdumihan ng grasa ang mga kamay para bigyan ka ng kinabukasan. Napahawak si Slater sa dibdib niya na parang pinunit ang puso niya at napabagsak. Ang mamahaling relo na iniwan sa'yo ng nanay mo, yung sinabi mong simbolo ng tagumpay mo,
ay regalo rin ng tatay ko ng palihim dahil sa awa sa namatay mong tatay. At ikaw, dahil akala mo sariling sikap mo yon, itinuring mo ang anak niya at bahay nila na parang basura. Ginamit silang basahan. Tumayo ang tatay kong si Don Chinky sa harap ni Slater at tiningnan siya ng may paghamak. Slater, pinalaki kita na parang tunay na anak, kahit na niloko mo si Judy Ann. Gusto kong maniwala na balang araw ay maiintindihan mo rin. Pero tinawag mo siyang matanda at pinagtawanan ang pagmamalasakit namin at tinawag kaming linta. Isang luha ang tumulo sa pisngi ng tatay ko. Hindi galing sa galit, kundi sa walang hanggang lungkot. Tapos na ang lahat. Ang bahay na ito ay hindi rin sayo. Isa itong property ng kumpanya na inihanda ko para may matirhan ang nanay mo.